Hi everyone, welcome back sa aking channel, GTR Math Tutorial. So for today's video, we will discuss day 5, numbers 206 to 210 of 1001 solved problems in engineering mathematics. So this is all about percentage problems and arithmetic mean. Okay, so let's start. Number 206, nanggaling sa EE board ng March 1998. A bookstore purchased a best-selling price book at 200 pesos per copy. At what price should this book be sold so that giving a 20% discount, the profit is 30%? Okay, so analyze nating mabuti ang mga given dito sa problem natin. So maglet tayo so ang hinahanap dito, at what price? Yan, so price yung hinahanap dito. At what price should this book be sold? Ayan, what price should this book be sold so that giving a 20% discount, the profit is 30%. So ilelet natin dito yung X. Let X. So ilelet natin X. Ito yung selling price. Okay? Selling price. Ito yung X natin selling price. So ito yung without discount. Okay? So wala pang discount ito. Okay, without discount. So pag nalagyan na natin ng discount, so sabi, a bookstore purchased a book, best-selling price book at 200 pesos per copy. So ito yung cost ng book, 200 pesos per copy. At what price should this book be sold so that giving a 20% discount, the profit is 30%. So yung let natin na selling price without discount, tapos magkakaroon daw tayo ng 20% discount. So kung ang X ay yung walang discount, paano natin i-represent yung 20% discount? So pag sinabi natin 20% discount, ima-minus natin itong 20% sa 100%. So yung 100% ibig sabihin nun 1x. Yung 100% kasi equal yun sa 1. Okay? So therefore itong 20% ima-minus natin sa 1 in decimal ang 20%. 20% in decimal, that is equal to 0.20 or simply 0.2. So yung 0.2 ima-minus natin dito sa 1x. So magiging na siyang 0.8. So magiging 0.8x. Ito naman yung magiging new selling price na may discount na ito. So from X na selling price without discount, dahil nagbigay ng 20% discount, so 0.8x, ito yung new selling price with discount na. Okay? So new selling price, so ito na yung with discount na ito. May discount na siya na 20%. Okay, so may discount na yan na 20%, tapos gagamitin natin ang formula para sa profit. So ang formula para sa profit ay equal sa income minus expenses. Okay? So income minus expenses ang formula natin para sa profit. So paano natin bubuin ngayon ang expression natin para dito sa profit? So yung X natin, selling price without discount, tapos ang 0.8x, nabawasan na natin ng 20%, kaya 0.8x na lang. So new selling price with discount. So ang sabi dito, the profit is 30%. So 30%, that is in decimal 0.3. So ibig sabihin, profit daw 30%. So 0.3 yun nitong new selling price with discount na. Okay, so dito sa profit, ang expression natin ay 0.3. 0.3 netong new selling price with discount. So 0.3 times 0.8x. So equal siya sa ano yung income natin dito? So ang income, yan na nga yung new selling price with discount na. So itong income, ito yung 0.8x, 0.8x and then minus expenses. Ang expenses natin, yung cost ng book. So bookstore purchased a best-selling price book at 200. So ito yung bili niya dun sa book, best-selling price book, so 200. So yung expenses natin, ito yung 200. Okay? So ito na ang magiging equation natin. So 0.3 times 0.8x, yun yung profit. Income is 0.8x, so yun yung new selling price, and then expenses, yung cost ng book. So just solve for x. So i-multiply lang natin ito, 0.3 times 0.8. So that is equal to 0.24x equals
0.8x minus 200. Okay, so next, pag-combine natin to 0.24 tsaka 0.8x. So mas malaki itong 0.8, 0.80 kasi ito. Ito 0.24. So subtract 0.24x to both sides. 0.24x to both sides. So maka-cancel out na ito. So, tapos add tayo ng 200 sa both sides, or itong 200 ilipat natin sa kabila. So negative 200, lipat lang natin sa kabila. So magiging positive 200 na siya. Tapos ito subtract natin 0.8 x minus 0.24x. So gawin natin itong 0.8. Ayan. So gawin natin 80. Parehas lang yan para madaling masubtract. So 10 minus 4 we have 6, and then 7 minus 2 we have 5. Okay? So 0.56x. Then divide both sides by 0.56. So makukuha na natin yung value ng x. So therefore x is equal to, so, i-calculator lang natin yan. So, hindi eksakto. Calculator natin. 200 divided by 0.56. The answer is 357.14. So, sa mga choices natin, walang decimal. So, i-round off natin 357. So, ayun yung sagot, 357. Letter C. Okay? So, the correct answer, letter C, 357. Nearest whole number. Letter C ang selling price ng book. Okay, so next number 207. So 207, Jojo bought a second-hand Betamax VCR. So medyo luma na kasi itong reviewer natin, pero pare-parehas lang din naman yan. So ECE board November 1993, so Betamax pa. Okay, so and then sold it to Rudy at a profit of 40%. Rudy then sold the VCR to Noel at a profit of 20%. If Noel paid 2,856 more than it cost to Jojo, how much did Jojo pay for the unit? So, hinahanap natin yung how much did Jojo, ayan, yung kay Jojo ang hinahanap natin, pay for the unit. So, yun yung ilelet natin na X. Yun yung binayad ni Jojo. Kasi si Jojo yung unang bumili, no? So, Jojo bought a second hand. Jojo bought a second hand Betamax VCR. Okay, so ilet natin ang X. So, ito yung price paid by Jojo. Okay? So, price paid by Jojo. Yan. Pwedeng Jojo na lang ilagay natin para hindi na. Yan. So, price paid by Jojo for the VCR, for the Betamax. Then, susunod, sold it to Rudy. Sold it to Rudy at a profit of 40%. So pag sinabing profit ng 40%, itong X, ano to? Ito yung 100% itong X. So profit ng 40%, ibig sabihin mag-add tayo ng 40% sa 100%. So itong X meron niyang 100, ibig sabihin nun 1. So yung 100%, 1 yon. So mag-add tayo ng 40% dito sa 1, ang 40%, 40% in decimal, that is 0.4. Okay? So therefore, ang binayad ni Rudy ay plus tayo ng 40% or 0.4 dito sa 1x. So magigi itong 1.4. 1.4x, ito yung price paid by Rudy for the Betamax. Okay? So 1.4 kasi may profit na 40%. Kaya nag-add tayo ng 0.4. And then next naman, Rudy then sold the VCR to Noel at a profit of 20% naman. So 20%, so ibig sabihin dito na tayo babase sa 1.4x. So mag-add tayo diyan ng 20%. So ibig sabihin itong 1.4x, 1.4x imumultiply natin yan sa 1.2. Okay? Dahil yung 20% i-add natin sa 100% yung 20%. So magiging 120%, kaya 1.2 na yon. So 1.2 of 1.4x. So ito naman yung price paid by Noel. Ayan, so price paid by Noel. So by Noel to, ayan. So ang magiging equation na natin, so ito na yung binayad. So ang sabi, if Noel paid, so kay Noel tayo babase, if Noel paid 2,856 more than, ayan, pag sinabing more than,
more than it cost Jojo. So i-add natin itong 2,856 plus sa binayad ni Jojo. So kay Noel tayo babase. So therefore, equation natin, itong kay Noel, 1.2 times 1.4x equals, so Noel paid 2,856. So we have 2,856 more than. So ibig sabihin nun, plus. More than it cost Jojo. So magkano ba yung binayad ni Jojo? Yun yung x. So plus x. Okay, so ang tanong, how much did Jojo pay for the unit? Ang hinahanap natin dito ay itong x. So yan ang working equation natin. I-solve na lang natin yan. So multiply lang natin ito. 1.2 times 1.4x. So that is equal to 1.68x. Calculator lang natin. Equals 2,856 plus x. Solve for x, pagsamahin natin yung dalawang x. Ayan, so subtract tayo ng x to both sides. So therefore, we have 0.68x is equal to 2,856. So last step, divide both sides by 0.68. So therefore, ayan na yung value ng x. X is equal to, so i-calculator lang natin. So we have 2,856 divided by 0.68. The answer is 4,200. Eksakto. Parang mali ata ang nailagay kong mga choices dito. Nung nagkaroon ng typo, itong 207 ata ay choices ata ito ng dun sa pinagkopyahan ko, hindi ko napalitan itong mga choices natin. So itatama ko dun sa reviewer. So hanapin ko lang muna yung reviewer 200, number 207. So ito yung mga tamang choices. Ito yung tamang choices. Mali yung mga sulat kong choices dito. Hindi ko na i-edit ang mga choices. So ito yung tamang choices, 4,000. We have 4,100, letter B. And then 4,200. And then next is 4,300. Okay? So yun yung mga choices. 4,000, 4,1, 4,2, and 4,3. So base dun sa calculator natin kanina, ang naging sagot ay ano yung calculator natin? Ayan. So, ang lumabas na sagot natin ay 4,200. So, therefore, the correct answer is letter C. Okay? So, 4,200. Correct answer is letter C. Okay, sorry dun sa choices. Hindi ko pala na-edit yung choices natin. Okay, so next number 208. From EE Board ng March 1998, in a certain community of 1,200 people, 60% are literate. Of the males, 50% are literate, and of the females, 70% are literate. What is the female population? Okay, so alam natin ang total daw ang total ng people ay 1,200. Ang hinahanap natin, what is the female population? Okay, so female population ang hinahanap natin. So ang first equation natin, so ang total ay 1,200. So mag-assign lang tayo dito. So mag-assign tayo ng X and Y. So i-let natin ang X ay men, X ay yung mga men, and then Y yung mga female. Okay? So men tapos female. So therefore ang first equation natin ang total daw ay 1,200 people. So therefore x plus y is equal to 1,200. Ito ang magiging equation 1 natin. Pero ang hinahanap natin female population yung hinahanap natin. So yung y dapat. So dapat i-solve natin in terms of y ito, so isolve natin dito yung x. So ang value ng x, yung y ilipat lang natin dito sa kabila. So therefore x is equal to 1,200 minus y. So ito yung equation number 1. Okay, so galing lang yan dito sa 1,200 people. So ngayon punta naman tayo dito sa mga literate. Gawa natin ng equation itong mga literate. So literate lahat ito. 60% yung total ng literate ng buong population. Then 50% are literate doon sa male. Sa male, 50% ang literate.
Sa female naman, 70% ang literate. Itong 60% sa kabuuan, 60% yung literate. So paano natin gagawa ng equation yon? Imu-multiply lang natin. So sa male, 50% daw. So therefore, we have 0.5. Multiply natin sa number of men, x. Plus, sa female naman, 70% are literate. Ang 70%, that is 0.7. I-multiply natin sa female, that is y. Tapos, equal daw siya sa kabuuan, 60%. So 60% na itong 1,200. So 0.6 times 1,200. So ito yung ating equation number 2. So gagamitin natin yung equation number 1, i-substitute lang natin dito. So x is equal to 1,200y, ipapalit natin ito sa x para maging in terms of y tayo dahil ang hinahanap natin female population tapos ang female ay y. Okay, so kailangan ma-express natin to in terms of y only. Okay, so substitute lang natin ng value. So masosolve na natin yung y dito. So we have 0.5. Ang value ng x ay 1,200 minus y. So copy the rest plus 0.7y equal. So pwede na nating i-multiply ito. So 0.6 times 1,000 times 1,200. So i-calculator lang yan. 0.6 times 1,200, that is equal to 720. Okay, so 720. Then simplify natin, distribute lang natin ito. 0.5 times 1,200, so kalahati lang yan. So that is 600 minus 0.5 times negative y. So we have 0.5y plus 0.7y equals 720. So pagsamahin natin ito. And then itong 600 at 720. So subtract 600 to both sides. Subtract 600 to both sides. So itong isa negative, ito naman positive. So 0.7y minus 0.5y, that is equal to positive 0.2y equals 720 minus 600, that is equal to 100, 120. Then last step, divide both sides by 0.2. Therefore, the value of y equals, so pag dinivide natin yan, 120 divided by 0.2, the answer is 600. So ang number of females ay 600. The correct answer is letter D. Okay, so pakita lang natin. 120 divided by 0.2. Okay, so 600. Okay, sakto. So next number, 209. A merchant has 3 items on sale, namely a radio for 50 pesos, a clock for 30 pesos, and a flashlight for 1 peso. So medyo luma nang galing sa March 1996, ang mumura pa. So at the end of the day, he sold a total of 100 of the 3 items and has taken exactly 1,000 pesos on the total sales. How many radios did he sell? Okay. So buuin natin ang equation natin, mag-assign muna tayo ng mga variables dito. So i-let natin, tatlo yung hinahanap natin no? 3 items on sale. Radio, clock for 30, and flashlight for 1 peso. So i-let natin X, ito yung number of radios sold. Radios na lang isulat natin. X be the number of radios sold, and then Y, the number of clocks, sold, and then Z is the number of flashlights. Number of flashlights sold. Okay? So therefore, magiging equation 1 natin ang total daw. At the end of the day, he sold a total of 100. 100 of the 3 items. So equation number 1, X plus Y plus Z is equal to 100. So ito ang magiging equation 1 natin. So ang hinahanap natin dito, how many radios? Okay, so radios ang hinahanap natin. Letter X dapat yung isasolve natin. So radios, letter X. And then ang sabi dito, and has taken exactly 1,000 pesos. Ang total sales daw natin ay 1,000 pesos. So therefore, ang next equation natin, imumultiply natin itong X, Y, and Z sa kanyang respective na price. Okay? So 50 pesos yung radio. So therefore, we have 50X plus yung Y, yung clocks ay 30 pesos. So we have 30Y plus yung Z natin, flashlight ay 1. So 1Z or simply Z na lang equals sa total sales na 1,000 pesos. So ito yung magiging equation to natin. So kung mapapansin nyo, meron tayong 3 unknowns tapos dalawa lang yung equation natin.
So gagawin din natin dito, pwedeng mag-trial and error na lang tayo kasi ang kakalabasan nito, equation 1 and 2, magiging 2 unknowns pa rin. So magta-trial and error na lang tayo dito. Pwede nating i-subtract ang equation 1 and equation 2. Subtract lang natin ito para ma-cancel out yung z kasi parehas z lang ito. So pag sinubtract natin, change lang natin yung sign na itong subtrahend natin. So kapag sinubtract natin, ayan, minus, magiging negative ito ay negative, negative lahat. Okay, so negative lahat. So therefore, ang magiging equation natin, x minus 50x, or para maging positive siguro, pabaligtad yung gawin natin. So, ang isasubtract natin itong equation, ang gagawin natin equation 2 minus equation 1. So ito yung gawin nating negative, itong nasa taas para positive na lahat. Okay, so pwede naman yung pabaliktad yung pag-subtract natin. So ito yung magiging negative x, so itong positive y magiging negative y, positive z magiging negative z, and then negative 100. Okay, so pataas ang gagawin nating subtract, equation 2 minus equation 1, so 50x minus may 1 dito na invisible, minus 1x, so we have 49x. 30y minus 1y. So we have positive 29y, and then 1z minus z. So ayan, cancel out na yan. And then 1,000 minus 100 equal na siya sa 900. Okay? So yan na yung magiging bago nating equation, 49x plus 29y equals 900. So ngayon, magta-trial and error na lang tayo dito. Alin dito sa mga choices natin, 16, 18, 20, 24, ang isa-substitute natin dito sa x, tapos dapat yung magiging value ng y natin ay mag-e-eksakto dapat na integer dapat yung magiging sagot dito sa y natin. Okay, so by trial and error lang ito. So, try natin ito. So, pwede nating isolve yung y dito. So, solve natin itong y para madali pag nag-trial and error tayo. So, itong 49x, ilipat natin sa kabilang side. So, we have 29y equals 900 minus 49x. And then, divide both sides by 29. So, kailangan, ang kakalabasan nito, isa-substitute lang natin isa-isa. So, 900 minus 49x over 29. So, tapos, i-substitute natin isa-isa yung 16, 20, 18, and 24 dito sa x natin. Dapat, ang magiging sagot ng y ay integer. Kapag hindi integer, ibig sabihin, mali yung napili natin value ng x. Okay, so isa-isahin natin. So isa-isahin natin. So try natin itong 16. So we have 900 minus 49x. So we have 49 times 16. Ayan. So times 16 equals 116. Then divide natin sa 29 divided by 29. The answer is 4. Okay? So umeksakto. Kapag 16 ang ipinalit natin dito sa x, eksakto yung y natin 4. Which is possible kasi integer. Okay? So i-try na lang natin itong 20, 18, and 24 para mapakita natin na hindi magiging integer yon. Okay? So substitute ulit natin dito. So we have 900 minus 49 times, try natin yung 20. Okay? Then press equal sign. Negative agad yung 80. So pag dinivide dito yan, so imposible na yan kasi nag-negative. So try natin yung 18. So we have 900 minus 49 times 18. So press equal sign. So 18 divided by the denominator 29. So hindi eksakto siya. And then last yung 24. So we have 900 minus 49 times 24. So equals natin negative 276. So pag dinivide, syempre hindi na rin siya mag-eksakto. So sa mga choices natin, ang pwede lang maging value ng x ay 16 para maging value ng y ay integer. So 4 yung naging sagot if x is 16. So therefore, the correct answer for number 209 is letter A, 16. So parang naging trial and error na lang tayo pagdating natin dito sa equation na ito. Okay? So last number for this video, number 210. Okay, medyo madali. The arithmetic mean from ECE board March 1996, the arithmetic mean of A and V is, so arithmetic mean same yan ng average. Okay? So paano ba ang formula ng average ng dalawang number, A and B lang? So ang formula ng average, so symbol mean, ayan, is equals to summation of x over n.
So ang average daw, arithmetic mean ay equal sa summation ng x. Yung x natin yung mga given na numbers yon. So dito sa problem, A and B. So A plus B lang yan. So i-add natin yung mga given A plus B. Tapos i-divide natin kung ilan sila. N ay kung ilan yung number. So sa problem, dalawa yung number A tsaka B. So i-divide lang natin sa 2. So therefore, ito na yung formula natin para sa average or arithmetic mean A plus B divided by 2, which is letter A. Okay, so that's all. So thank you for watching and kita-kita tayo sa mga susunod pang mga math reviewer para sa engineering mathematics. So kung meron po kayong question, ay comment lang ang question. Pwede dito sa channel, pwede sa FB group or sa DM nyo lang ako sa Messenger RJ Enseñado. So bye-bye and God bless.